Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon. Ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ay natitipon sa banal na misa upang lalo nating pagbutihin ang ating buhay pananampalataya sa araw-araw. Magganap nawa sa buhay nito mapagpalang kaloob ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tunay nga maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang na ito sapagkat may pagtatangi tayo sa diwa nating pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kaya upang tayo maging marapat na gumanap sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siyang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, Panginoong butihin. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao ng kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalayan niya mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng iyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at ang mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong kapatid, ano ang nagawa ninyong higit
kaysa iba. Ginagawa rin yon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasalo pa rin tayo ng Sermon on the Mount sapagkat ito ay nagsimula pa noong nakaraang mga araw at matatapos din ito pagkalipas ng mapagnilayan natin hanggang chapter 7 of 5, 6, and 7. Narito ang kahulugan ng ang pahayag ng ating Pinasokristo na napakahalaga. Kaya ito isang pahayag ng napakahalaga sa buhay ng tao na dapat hindi pasubalian, kung hindi lalo pang dapat pahalagaan. Ulit-ulitin ang pagbabasa, makita natin kung anong kaloob taglay ng ating Pinasokristo nung winika niya ito sa kanyang mga alagad at kung ano ang dating naman nito sa mga alagad. Alam ko, nung kauna-unahang dating ito ng mga alagad, nasyak ang mga alagad sapagkat hindi man ito ang kanilang kinagawian o kalakaran sa buhay. Sapagkat minulat ng kasaysayan ng mundo noong araw, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, upang sabihin may paglalabanan, may puksaan at walang tigil na hidwaan ng mangyayari na mayroong pagkapuot sa mga kaaway, tuligsain ang mga kaaway o kay patayin ang mga nakakasala. Ito ang umiiral nung araw, kaya nga ba't ang paliwanag at pahayag noon, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sasabi ko, nasyak siguro mga alagad sapagkat ang dating para sa ating Pinasokristo na napakahalaga sa buhay. Kaya ito'y pinahayag niya upang sabihin, mahalaga ito sa buhay at wala nang hihigit pa kundi sa nilalayo ng aking mga sinasabi. Medyo mahaba ang Sermon of the Mount na ating Pinasokristo na pinapahayag ni San Mateo na araw-araw tatalakayin natin yan at pagdinilayan sa mabuting balita sa pagdiriwang ng banal na misa. Ang unang bahagi nito ay upang maipahayag ng ating Pinasokristo na ang tao ay nabubuhay hindi sa kasamaan ng kanyang puso at kalooban, hindi sa pagtatalo at upang mauwi sa away, upang puksain at kapuutan ang kaaway, kundi ang buhay na kasalalay sa dakilang pag-ibig ng Diyos na may pagpapala, kaayusan, kapanatagan at tunay na nagbibigay sa magandang hubog ng pagkatao, may dignidad sa mata ng Diyos at dapat din sana sa mata ng mga tao. Kaya nga ba't very shocking nung sinabi ni Kristo, hindi na ngayon yan, ang dapat ngayon sa buhay ng tao, ibigin mo ang iyong kaaway at upang mahalin mo sila, upang sabihin ang mga bagay nito, ang kalooban ng Diyos. Idalangin ninyo, umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Very shocking kung ito'y pinahayag na ating Pinasokristo sa kanyang mga alagad, sapagkat ito naman ay hindi umiiral sa buhay nila noong araw, sapagkat ang buhay nila noong araw ay kapuotan ang kaaway. Pero kay Kristo naman, iba, ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya nagpahayag na natin Pinasokristo mga bagay na ito at ito ay kanyang binigyang daan sa kanyang mismong buhay. Isinabuhay ni Kristo mga bagay na ito para palagi itong tunghayan ng mga alagad. Ang magandang halimbawa na ibinigay ni Kristo sa kanila sa salita ay ipinakita niya sa kanyang mga gawa hanggang sa krus. Ang ating Pinasokristo'y naroon at nagpapatawad, naroon at binibigyan ng magandang kinabukasan ng mga tao sa kanilang matimyas na pag-ibig ng Diyos at pagkalinga. Pero sabihin natin Pinasokristo, ito ang dating ng talagang paghahari ng Diyos. At nagbigay pa nga siya ng paliwanag. Ang araw ay sumisikat sa lahat, masama man at mabuti. Pumapatak ang ulan sa masama man at mabuti.
upang sabihin ang kabutihan ay dapat na magbigay sa alang-alang sa halaga at kahulugan ng puso't kaloobang may kalinisan dapat sa tuwina at nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos sa diwa ng pagpupuri, pagsamba sa Diyos upang sabihin ang lahat ng bagay na sa ilalim ng pagpapala ng Diyos na mandi merong kaayusan at ang pagpapala ng Diyos ay maipapakita sa kabutihan ng tao na may busilak siyang puso't kalooban. Ang iyan ang sasabi ng ating Panginoon sa tuwina. Hubugin ninyo at magmula sa puso ang lahat ng iyong kabutihang taglay sapagkat ang gagaling ang iyong sarili at ang pagpapahalaga mo sa Diyos sapagkat mananahan ng Diyos sa iyong puso't kalooban na itinatangi mo ang kanyang kabutihan at pangganapin mo ito sa iyong buhay, sa iyong paglilingkuran para sa iyong kapwa. Ikalawa, napakahalaga ng buhay na ito upang sabihin ng ating Panginoon Kristo, maging kalakaran nawa ito sa tanang ating buhay. Kaya sa patuloy nating pagbabasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo on the Sermon of the Mount, naalala natin na ating Panginoon Kristo upang sabihin, once and for all I have spoken unto you, and once and for all this is the way how God loves us. Kung paano tayo minamahal ng Diyos at kung paano niya tayo hinuhubog sa matuwid na pamumuhay upang mga bagay na ito ay palagi nating isaalang-alang. Kaya ito yan na naman ating mabuting balita upang sabihin ito ang kalakaran ng ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ito ang nararapat na ganapin ng mga tao upang sabihin bakit hindi natin sundin, bakit hindi natin ito pinaiiral sa ating puso't kalooban upang sabihin ang mga bagay na ito ay mga makadiyos na bagay na itinagi ng Diyos sa tanang ating buhay. Sa bandang huli ng ating mabuting balita ay mayroong pagpapahalaga pa rin sa mga tao na kinikilala sa lipunan. Hindi lang mga lagad ang dapat magbigay daan sa ganitong pahayag ng ating Panginoon Kristo. Authority figure pa rin ang sasabi niya, tinan mo ang mga hentil, ang mga publikano, kilala sila sa ng mga tao, kilala sila, pero ang buhay naman nila ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang buhay nila ay salunga upang manatili sila sa kanitong kadiliman ng ating buhay. Ibig sabihin, ang ganitong mga namumuno sa ating sambayanan, namumuno sa ating lipunan, pamahalaan, ay magkaroon din ng ganitong ginintuan at busilak na puso sa kanilang paglilingkuran. At upang sa gayon, itinatangi ng ating Panginoon Kristo, ito'y pangkahalata nating tungkulin. Hindi lamang sa mga namumuno sa ating political system, hindi lamang ito sa ating mga leader ng ating lipunan, pero ito'y pahayag ng Diyos Ama sa ating lahat upang sa gayon tumalima tayo, tumupad sa panawagan ng Ama sa langit upang lahat ay pagtibayin sa ngalan ng Ama at upang ganapin natin ito ng buong husay at buong panukala na ibig ng Diyos na maganap sa ating pangaraw-araw na buhay. Ito tayo ngayon sa banal na misa, humingi tayo ng tulong, pero minsan ba nababagabag tayo na ating puso't kalooban upang tayo nangunguns na konsensya minsan sa hindi natin ito pagsakatuparan. Pero ang Espiritu ng Diyos narito pa rin para sa ating pampalalahanan tayo upang papagnibaguhin mga mali nating nagawa upang sa gayon ay sa patuloy natin pagsaboy na ating mabuting balita, makita natin ang tunay na kahulugan ng ating pagkilala sa Diyos, pagpapahalaga sa ating pananampalataya at may busilak na puso sa bawat pagsamba na nagbibigay halaga, kapiling natin ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos upang lalo natin mapagtibay ang halaga at kahulugan ng mabuting balita sa palatuntunan para maging matuwid tayo at maging makadiyos sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagbumula sa kanilang pagkaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagturusan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw naway makihati sa kapayapaan at kaligayahan na paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Halina, taas natin sa Diyos ang tibok na ating puso, naway may kalinisan at tunay nagpapahalaga sa matuwid na pamumuhay at nasasalamin ng araw mabuting balita upang ito'y maganap sa ating mismong buhay. Kaya mapagkalooban mo po kami ng matimyas mong pag-ibig upang hubugin ang aming puso't isipan na may angking kalinisan na kadalisayan. Sapat ito ang maghahari sa aming puso kalooban, sa aming sambayanan, at upang ang araw mabuting balita ay magkaroon ng katuparan. Kaya ang lento ng aming ibig maganap sa buhay na ito, pagsusumamo sa iyong patuloy na pagkalinga para sa aming kapakanan, ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhati. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inilahay. Inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, kuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikamot, pinangasiwa sa sang sinukob, sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mayong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon, na aming Santo Papa si Elias, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tuning ang
mabusilak na puso ay nagbibigay halaga upang maka-Diyos na buhay at mamumuhay maisaalang-alang ating ngayong awitin ng panalangin itinuro sa atin ating Hesus Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang kapayapaan at magbigay tayo, magbatian ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao.
huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Maayo Amen. kayo na may malinis na puso't kalooban. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kapagbanal sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod sa mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon din para sa atin bilang pagwawakas itong sa ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Eceli Pandis Hostium, Elabremur Hostilia,
Mapanalig bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ay aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui prester fides
Panem Dei cielo, presta disti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.